At sumabay sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay ika-33 linggo sa karaniwang panahon, at kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, nagsasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong pagkikapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw nagwalis ng mga kasalanan ng salimutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng salimutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang Ama, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo, ang pag-asasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilipang kasiyahan, kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa mga nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibuntun sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na ulibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga,
kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 Alleluia. Sa panay manatili, sa ating lalaki, mamuhang mananalati. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon, at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 piso na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Ito naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Ito na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon?
Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Kayo po ba ay handa ng pumasok sa langit? Bakit parang ayaw ninyo? Saan ho gusto ninyo pumunta? Ngayon po ika-33 linggo na. Sa sunod na linggo ay katapusang bahagi na ng kalendaryo ng simbahan at ipagdiriwang natin ang Kristong Hari. Ang pagtatapos ng kalendaryo liturhikal ng simbahan at sisimulan natin ang bagong kalendaryo, bagong taon sa simbahan, ang panahon ng Adbyento. Kaya ang mga pagbasa, simula pa noong mga nagdaang linggo, ay lahat tungkol sa katapusan ng panahon. Sa katapusan ng daigdig, at alam natin, sa katapusan ng daigdig, abay hahatulan tayo, pa sa langit o pa sa impyerno. Pili kayo. Saan nyo gustong pumunta? Dahil kung anong ginagawa natin ngayon, yan ay paghahanda. Abay, di kung ikaw ay nagpipilit magpakabait, ay di mukhang sa langit ka naman naghahanda. Pero kung ikaw laging taray na taray, ay di mukhang yung impyerno ang pinaghahandaan mo. Bawal ho ang mataray sa langit. Bawal ang maligalig sa langit. Kaya hindi ko alam kung saan ako pupunta Maligalig. Tinan niyo mga kolektor, kanya-kanyang bulungan. Basta maligalig, si Father ang pinag-uusapan. Mga minamahal, 2 bagay ang katotohanan ng pagbasa ngayon. Una, tayo'y alipin na pinagkatiwalaan. At pangalawa, sa bandang huli, sisingilin tayo ayon sa ipinagkatiwala sa atin. So lahat tayo binigyan. Ang inyong yaman, ang inyong talino, ang inyong kakayahan, lahat ng mayroon ka ay ibinigay sa iyo ng Diyos. Kanya-kanya. Pero sa bandang huli, lahat hahatulan. Ayon saan? Ayon sa ibinigay sa iyo. So kung ang ibinigay sa iyo ay pagiging tatay, abay hahatulan ka kung paano maging tatay. Binigay sa akin pagkapari, abay di ako hahatulan bilang pari. Nanay, anak, matandang dalaga o binata, lahat hahatulan sa kung anong mayroon at ibinigay sa iyo. At doon tayo pupunta sa pangalawang punto, sa pagsusulit sa Panginoon. Paano tayo magiging mapagkakatiwalaan at mabungang alipin? Narinig niya sa pagbasa sa mabuting balita, ulit doon, sabi doon, magaling, tapat, at mabuting alipin. Doon iikot ang ating pagninilay. Magaling, isip, tapat, puso, mabuti, gawa, kamay. Tutulungan tayo ng pagbasa. Sapagkat kung ikay magaling, kung ikay tapat, at kung ikay mabuti, magiging mabunga at mapagkakatiwalaan kang alipin. At hindi malayo, kung ikay magaling, tapat at mabuti, abay di langit ang punta mo. Sabi ng ikalawang pagbasa, sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica, kabilang kayong lahat sa liwanag, kaya't dapat kayo laging maging handa. Kapag ikay may ganito,
Tingin din wag kayo, tulog na agad kayo Nagsisimula pa lang ako. Kapag kayo may ganito, kapag kayo may isip, kapag kayo may galing, anong sabi ng ating matatanda? Hindi yan basta nakapatong. Yan ay ginagamit. Saan? Sa panlalamang sa kapwa? Hindi. Ginagamit yan para ikay maging madiskarte at matalino. Madiskarte at matalino saan? Sa paghahanda mo sa katapusan. Tingnan nyo kayong mga nag-aalaga ng inyong mga may sakit. Di ka sa pasimulay parang kahirap. Pero kapag ka naririyan na, unti-unti, natututunan mo. Dumidiskarte ka na. Paano ka magpapalit ng diaper na hindi kayo nag-aaway ng iyong inaalagaan? Paano pa kakainin na hindi ka inaaway? Kapag may ganito ka, alam mo kung anong dapat gagawin. Tingnan mo kapag tatay ka, kapag nanay ka, dapat madiskarte ka. Digay nung 15, ubos na uli ang inyong sinweldo dahil binagbayad sa utang. Anong diskarte? Bayad sa utang, utang uli. Di ba? Para sa katapusan nyo naman ang babayaran. Sa kung ano pa man yang inyong pagdiskarte sa buhay, yan ay tamang paggamit nito, lalo na kung yan ay para sa ikabubuti ng mga taong nakapaligid sa iyo. Kaya kahit minsan ikay nangungutang, kahit minsan ikay problemado, kapag ginamit mo ito ng ayos, nagiging magaling ka. Lalo na kung ito'y ginagamit mong paghahanda para sa katapusan ng buhay. Magaling. Ikalawa, tapat. Yung pagiging magaling, hindi dapat naiiwan dito. Dapat bumababa sa puso. Ang naiisip mong mabuti, dapat ay buong katapatan mong nararamdaman sa iyong puso. Sabi ng mabuting balita ngayon, gamitin sa tama at sa totoo. Sa totoo lamang palagi. Ang pagiging madiskarte mo'y i-connecta mo sa iyong puso upang ikay maging matapat. Tingnan niyo po yung salitang tapat. Kahit saan mo daanin, wala kang pupuntahan. Yun ay basahin mong paunat palikod, ang basa doon tapat. Sa salita pa lamang, may hiwaga na. Kapag ikay tapat, ikay laging nasa tama. Ikay laging nasa totoo. Kapag ikay magaling, nagiging tapat ka. Kapag madiskarte ka, nagiging maayos ang nararamdaman mo para sa iba. Saan mas nahuhubog ang katapatan? Sa pamilya. Yung kahit magpakaano-ano, nag-asawa ng maaga, hindi nakatapos. Yung itatakwil mo, yan ay anak mo. Tamo paglabas ng iyong apo, ikaw pa ang pinakamabait. Dahil yun ang buhay pamilya. Yung puso ang pinaiiral. Yung pagmamahal ang ibinabahagi. Tingnan nyo ang inyong mga anak. Di kahit malilikot, tanyo't sinasama nyo sa simbahan. Tumingin kayo sa itaas. Yan, may bago na naman kaming lobo di yan. Wala namang masamang dalhin nyo ang inyong anak dito. Yan ay bahagi ng inyong pagmamahal ng buong katapatan upang sila'y mahubog sa buhay pananampalataya. Ay inyo namang itali ng ayos sa kamay ang lobo. Akala ninyo magpaayos ng electric pan yan pag nasabitan ng lobo, akala nyo libre. Pero ganoon ang pagiging magulang. Yung kahit nawala yung nanay kanina, hinahabol yung kanyang anak din, hiyang-hiya siya. Pero kahit sa buong kahihiyan, tanyo't kinuha niya ang kanyang anak. Bakit? Kanya yun Walang problemang magtakbuhan dyan ang mga bata. Ang problema kapag kayo na ang nagtatakbuhan dyan. Buong katapatan at bahagi ng pagmamahal ninyo at paghubog para sa mga anak at pamilya, ang pagdadala lagi sa simbahan. Huwag niyong iiwanan. Ang cellphone nga hindi niyo maiwanan, bet yung anak ay iniiwanan niyo sa kapitbahay? Bahagi iyon ng pagmamahal, ng katapatan, ng paghuhubog sa tao. Magaling, tapat. Pangatlo, ang pinakamahalaga, walang saysay ang iyong galing,
Walang saysay ang iyong isip, wala ring saysay ang iyong katapatan, ang iyong puso, kung hindi mo ipapakita sa gawa pagiging mabuti, pagiging mabait. Sayang na naisip mo, kung nakakaawa naman siya. Ano kayang kaya kong gawin? Naramdaman mong kawawa siya. Wala ka namang ginawa. Naku, nagkasala siya, galit ako. Pero gusto kong patawarin. 30 taon mo na namang hindi kinakausap. Ang isip at puso ay nagkakaroon ng katuparan kapag ka nakikita sa kabutihan at kabaitan sa iyong gawa. Yun ang sabi ng unang pagbasa sa Aklat ng Kawikaan. Kayo'y maging matulungin sa mahirap at maging bukas palad sa nangangailangan. Ngayon ay pandaigdigang araw para sa mga dukha, sa mga mahihirap. Huwag niyong isiping ang mahihirap lamang ay yung walang makain. Ang iyong kapitbahay na tsismosa ay mahirap kausap. Ang iyong anak na pasaway, mahirap pakisamahan. Ang iyong asawang lasinggero at bungangera, mahirap kasama sa bahay. Marami ng mukha ngayon ng kahirapan. At ang pandaigdigang araw ng para sa mahihirap at dukha ay dapat nagbibigay ng pagkakataon sa atin upang gumawa at magpakita ng kabutihan sa kapwa. Yun ang pagkakaugnay nito. Magaling, tapat, at mabuting alipin. Gusto mong maging kapakipakinabang at mapagkakatiwalaan? Gusto mong diretso ka sa langit sa bandang huli ng iyong buhay? Yung iyong kagalingan at katapatan, ipakita mo sa kabutihan. Yung naiisip mo at nararamdaman, iparamdam mo at ipakita sa iyong mga gawa. Tingnan niyo po ang sabi ng Aral Batanggenyo, number 496, ang lokal na katisismo dito sa Batangas. Ang paghahari ng Diyos ay dahan-dahang paglusog sa gawang kabutihan at banayad na pagkasanay sa kawang gawa. Unti-unti, walang bumait ng isang iglap lamang. Walang pagkatapos ng misang ito'y pinakamabait. Walang ganoon. Huwag kayong maniniwala. Wala ring laging naririto sa simbahan ay pinakamabait. Ako nga dito nakatiray, ako hindi mabait. Unti-unti ang kabaitan. Dahan-dahan. Sapagkat marami itong pinanggagalingan. Yung nasa isip, na nasa puso, ay unti-unting dapat ipakikita sa gawa. Kaya nga, marami kang alalahanin ngayon, marami kang dinadamdam, tingnan niyo ang ginawa ninyo. Narito kayo't nagdadasal. Tama. Marami kang problema, marami kang galit, tingnan ninyo't naririto ngayon sumisimba. Ganoon ang pagkakaugnay-ugnay ng ating isip, ng puso at ng kamay. Sapagkat sa pagkakaugnay ng mga ito, nagiging mabungat mapagkakatiwalaan tayong alipin upang makapagsulit tayo ng buong buo ng ating mga tinubo sa huling sandali ng ating buhay. Ito po ang hilingin natin sa banal na pagdiriwang na ito. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagmahal na puso, yung mababang loob, upang sa aking pakikipag-ugnayan sa aking kapwa, ako ay maging magaling, ako ay maging tapat, at ako ay maging mabuting alipin, upang sa lahat ng pagkakataong ito, ang iyong pagmamahal at pagpapatawad, ang aking maibahagi sa aking lahat na nakakasalamuha. Ang lahat po ay magsitayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing,
nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang pasasalamat sa tiwala at pagkabukas palad ng Panginoon sa atin, idulog natin ang ating mga kahilingan para sa lahat ng pangangailangan ng sangkatauhan, ng simbahan at ng bawat isa. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, ating obispo at lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa maging inspirasyon natin sila sa pagpapahalaga at paggamit sa mga kaloob ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinagkalooban ng mga pambihirang talino, nawa gamitin nila ang mga kaloob na ito sa pagtulong at pagpapasigla sa may hinang kasama sa pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga digasinong pinagpala, nawa alalahanin nilang sila'y hahatulan di sa dami ng kanilang tinanggap na mga biyaya, kundi sa kung paano nila ito ginamit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa kabataan, nawa maibuhos nila at gamitin ang kanilang siglat lakas sa ikapagtatatag ng lalong mabuting daigdig sa halip na sayangin ang mga ito sa paghahangad ng mga material na kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating pamayanan at mga anak, nawa ituring natin ang ibang mga kaani bilang biyaya ng Diyos sa atin at tayo naman bilang kanyang biyaya sa kanila at sa gayoy mamuhay sa diwa ng pagtutulungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng ibayong sigla para higit naming pakinabangan ang mga kaloob mong pagkakataon para sa kagalingan ng aming sarili, ng simbahan at ng sangkatauhan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para sa mga maghuhulog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. We gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we live up to you. All these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our
Together Magsitayo po ang lahat. we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoong itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan. Dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nagpapuno ang langit at lupa, ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus at pagkabuhay, kami
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kung saan may pagmamahalan, ay naroroon ang Diyos. Kung saan mananatan ang pag-ibig, ay naroroon ang Diyos. Sinag-isa ng may kapal sa diwa ng pagmamahal. Tayong ayo'y nagdiriwang, ang Diyos sabay nananahan sa may pag-ibig na tunay. Kung saan may pagmamahalan, ay naroroon ang Diyos. Kung saan mananatan ang pag-ibig, ay naroroon ang Diyos.
magsasakay, magkabalikan sa paglalakbay, mananahan sa tahanan, sisilong sa'yo, yayakapin ang landasin, at kayan mo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal, na nagutos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ilan lamang pong mga paalaala. Una, sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bahagi po ng katapatan sa inyo ng pambansang dambana. Nasa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob para sa National Shrine. Nagpapatuloy ang ating pagdadasal sa mga mahal na yumao ngayong buwan ng Nobyembre. Sa harap po ng main church ay naroon ang pinaglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga namatay na mahal sa buhay. Sila po'y ating ipinagdadasal. May mga available doong sobre para sa kapayapaan ng kaluluwa ngayong buong buwan ng Nobyembre. Kami rin po'y humihingi ng inyong kaunting panahon at pakikiisa sa paligid ng ating mga simbahan. May makikita kayong information logbook. Ito po'y bahagi ng documentation program ng pagpapalawig ng turismo at ng datos dito sa simbahan. Ito rin ay magiging alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine. Kaya po, kapag kayo ay may bakanting oras pagkatapos ng misa, maaaring kayo ay magsulat ng inyong pangalan at mga hinihinging detalye sa ating mga information logbook. Ngayon pong darating na
Ika-23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga healing mass po na may healing liturgy na may paggagawad ng langis ay una sa alas 9 ng umaga, pangungunahan ng ating mahal na Arsobispo Gilbert Garcera, at sa alas 5 ng hapon, pangungunahan ng isang paring MSP na Vietnamese. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyaya na pagsuporta sa ating mga nagpapari. Ang ating sunod na misa mamayang alas 11 ng umaga, inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating
koro at iba pang mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang, maraming salamat po sa inyo. Lagi kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, maging mabuting mga alipin ng Panginoon. Salamat sa Diyos.